Hello po ulit mga kapatid sa inyong lahat dyan. Nandito na naman po ako, Brother Oji. Mag-share na naman ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng ginagawa natin mga kapatid, mananalangin po muna tayo. Samahan niyo po ako. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat una Father God sa paggising mo po sa amin, sa akin, ng maayos at malakas na malakas ang katawan. Salamat Lord sa pagbigay mo na naman sa amin ng isang pagkakataon sa aming mga buhay. Thank you Father God. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Lord God, maraming salamat din po sa iyong mga salita na aming mababasa, mapapakinggan at mapapag-aralan na naman ngayong araw na to Father God. Salamat po sa kaloob mong ito Lord na kami matuto na naman at makarinig ng iyong mga pinag-uutos sa aming lahat. Lord, samahan po kami, turuan at gabayan upang lubusan namin itong maunawaan at itong yung mga salita, Lord, ay maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo rin po ako palagi, Lord, sa tuwing ako'y magbabasa, mag-share ng iyong mga salita upang puro salita mo lamang lumabas sa aking bibig. Salamat aming Ama sa Langit, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Maraming salamat po Lord. Maraming salamat Jesus, maraming salamat Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po mga kapatid. Salamat po. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang ito. Welcome sa aking channel. Mga kapatid, dyan po sa bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo, paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago po pang i-upload. Maraming salamat po. Salamat po. Mga kapatid, na-share ko na po sa inyo ang part 1 nitong Deuteronomio chapter 28. At dito nga i-share ko sa inyo una ang pagpapala ng pagiging masunurin, no, yung pagiging masunurin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat sa kanyang mga pinag-uutos sa atin. At dito napakarami niyang sinabing pagpapala na matatanggap ng mga taong masunurin sa kanya. At dito naman sa verse 15 mga kapatid, ang ibubunga ng pagsuway at napakarami ring mangyayari sa pagsuway sa mga pinag-uutos ng ating Diyos na i-share ko po sa inyo ang verse 15 hanggang verse 35 mga kapatid. At ngayon, nandito na po tayo sa verse 36 na ganun pa rin ang pamagat niya mga kapatid, ang ibubunga ng pagsuway mga kapatid. Mag-umpisa na po tayo. Sabi dito mga kapatid sa verse 36, kayo at ang inyong hari ay ipapabihag ni Yahweh sa isang bansang hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Kapag sumuwa ito mga kapatid sa mga pinag-uutos ng ating Diyos. Sabi dito, maglilingkod kayo sa kanilang Diyos na yari sa kahoy at bato. Sa mga bansang pagtatapunan sa inyo ni Yahweh ay magiging sabi niyo, katatawanan kayo at pag-uusapan magtataka ang mga tao roon sa inyong kinahinatnan dahil sa pagsuway na naman ito Lord na sa Diyos, no, sa pagsuway natin sa ating Lord God, no, ito ang mangyayari, ipapabihag, no, sa ibang bansa at katawa-tawa raw, pagtatawanan ng mga tao at magtataka kung bakit ganun ang kanilang kinahinatnan. Yun ay dahilan sa pagsuway sa ating Diyos na makapangyarihan. Sabi pa rito mga kapatid, mag-aasik kayo ng maraming, ngunit kaunti lamang ang maaani
sapagkat sisirain ng mga balang, sabi dito, magtatanim kayo ng ubas at sabi dito, masinop ninyo itong aalagaan ngunit hindi kayo makakatikim ng bunga o katas nito sapagkat sisirain ng uod. No, yun ang mga mangyayari. Ang dami mga kapatid, no? Kahit gaano kasinop yung pagtatanim, sisirain daw to ng mga balang, ng mga uod, mga kapatid. Magkakaroon nga kayo ng maraming punong olibo sa inyong lupain, ngunit hindi kayo makakakuha ng langis sapagkat malalagas ang mga bunga nito. Sabi dito, magkakaanak kayo ngunit mawawala sa inyo sapagkat mabibihag ng mga kaaway, uubusin ng mga pulisap at sabi dito ang inyong mga punong kahoy at pananim. Uubusin daw ng mga pulisap ang mga pananim, mga kapatid. Uunlad ang kabuhayan ng mga dayuhang kasama ninyo, ngunit ang kabuhayan ninyo ay patuloy na babagsak. Sila ang magpapautang sa inyo at wala kayong may papautang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo'y tagasunod nila. Verse 45, mga kapatid, kapag hindi kayo nakinig sa Diyos, ito na, kapag hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh at hindi sumunod sa kanyang mga utos at mga tuntunin, sabi dito, ibinigay sa inyo, no, yung mga tuntunin, yung mga utos, hindi natin sinunod. Halimbawa, hindi natin ito sinunod. Sabi dito, magaganap sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito hanggang kayo'y lubusang mapuksa kapag hindi sinunod ang kanyang mga sinasabi sa atin, ang kanyang mga utos. Sinasabi dito, mga kapatid, na mapupuksa, no? Hanggang kayo'y lubusang mapuksa. Ang mga ito'y magsisilbing patotoo ng hatol ng Diyos sa inyo at sa inyong magiging lahi magpakailanman kapag hindi sumunod. Ito'y magpapatotoo sa inyong lahi magpakailanman. Hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganahan. Kaya ipapasakop niya ang inyong ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran at kakulangan, mga kapatid, no? Kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol. Ito yung mga hindi pagsunod sa ating Diyos. Ito yung kanyang mga sinasabi na mangyayari, magaganap sa bawat buhay ng tao, mga kapatid. Verse 49, ipapalusob kayo ni Yahweh sa isang bansang mula pa sa kabilang panig ng daigdig. Hindi ninyo alam ang kanilang wika. Simbilis ng agila na sasalakayin nila kayo. Sabi pa rito, matitigas ang kalooban ng mga taong iyon at walang awa sa matatanda o bata. Ubusin nila ang inyong mga hayop, pati ang ani ng inyong lupain. Wala silang ititira sa inyong ani. Sabi pa rito, inumi, langis, baka o kawan hanggang sa kayo'y malipol. Kukubkubin nila ang inyong mga bayan sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh hanggang sa gumuho ang nagtataasang pader na nagtataasang pader na sa akala ninyo'y maliligtas o magliligtas sa inyo kapag hindi sumunod sa mga utos ng Diyos. At yan ay mangyayari, mga kapatid. At verse 53, kapag kinubkob kayo ng inyong mga kaaway, sa tindi ng inyong gutom ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh sa sobrang kagutuman, mga kapatid. Nakakatakot po. Magiging maramot pati ang pinakamabait na tao. Hindi niya bibigyan ng pagkain pati kanyang kapatid, asawa o nalalabi niyang anak, mga kapatid, kahit pinakamabait na tao. Sino man sa kanila ay hindi niya bibigyan ng
kinakain niyang karne ng kanyang anak sa takot na mawalan siya ng makakain. Ganyan ang aabutin ninyo sa panahon ng pagkubkob sa inyo ng inyong mga kaaway. Sabi pa dito, maging ang pinakamabait at pinakamaselang babae sa Israel na dati hindi tumutulong ng, sabi rito, tumutungtong ng lupa ay magiging maramot pati sa asawa't mga anak. Maging ang, sabi rito, kasisilang na sanggol at ang mga anak na kanyang isinilang ay ipagdadamot niya. Lihim niya itong kakainin at pagkaubos ay ang sanggol ang isusunod niya. Ganyan nga ang aabutin ninyo sa panahon ng pagsalakay sa inyo ng inyong mga kaaway. At verse 58, mga kapatid, kapag hindi ninyo sinunod ang lahat ng utos sa aklat na ito, ulitin ko lang. Verse 58, mga kapatid, kapag hindi ninyo sinunod ang lahat ng utos sa aklat na ito at hindi ninyo iginalang ang sabi rito, kahanga-hanga at kakilakilabot na pangalan ni Yahweh, kayo at hanggang sa inyong kaapu-apuhan ay, sabi rito, padadalhan niya ng matinding kahirapan at mga salot na walang katapusan. Ipadaranas niya sa inyo ang, sabi rito, ang mga kinatatakutan ninyong sakit na ipinadala niya sa Ehipto. Hindi na kayo gagaling sa mga sakit na ito. Padadalhan din niya kayo ng iba't ibang karamdamang hindi nabanggit sa aklat na ito ng kautusan hanggang sa kayo'y mapuksa. Verse 62, at hindi, sabi rito, at kahit dumami pa kayo na sindami ng bituin sa langit, konti lamang ang matitira sa inyo sapagkat hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh. Kung gaano kalaki ang kanyang kasiyahan sa pagpapala at pagpapaunlad sa inyo, gayon din kalaki ang kasiyahan niya sabi rito, sa pagwasak at pagpugsa sa inyo. Bubunutin niya pati ang pinakaugat ng inyong lahi sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Yun yung mga hindi pagsunod sa pinag-uutos ng ating Diyos. Ganyan po ang mangyayari. Sinabi dito, inulit nga, no, mga kapatid. At verse 64, sa gagawin sa inyo ni Yahweh ay magmamakaawa. Sabi dito, magmamakaawa. Sabi dito, ulitin ko lang, sa 64, sa gagawin sa inyo ni Yahweh ay magkakawatak-watak. Sabi dito, mga kapatid, sorry po. Ulitin ko lang 64, sa gagawin sa inyo ni Yahweh, magkakawatak-watak kayo sa lahat ng sulok ng daigdig at kayo'y sasamba sa mga Diyos-Diyosan. O kayo'y sasamba sa mga Diyos na yari sa kahoy at bato. Sa mga Diyos-Diyosang kailan may hindi ninyo nakilala ng inyong mga ninuno. Hindi kayo mapapanatag doon. Hindi kayo mapapanatag doon, sabi niya. Lagi kayong mag-aalala. Mamumuhay kayo sa kagubatan at matinding kalungkutan. Laging manganganib ang inyong buhay. Araw at gabi, paghaharian kayo ng takot at walang katiyakan ang buhay, mga kapatid. Dahil sa malaking takot na nilikha sa inyong buhay. Sabi dito, dahil sa malaking takot na likha ng inyong nakikita, sabi rito, kung araw ay sasabihin ninyong sana'y gumabi na, at kung gabi na may sana'y mag-umaga na. Sabi sa 68, mga kapatid, ibabalik kayo ni Yahweh sa Ehipto sakay ng mga barko, kahit na ipangako niyang hindi na kayo pababalikin doon. Ipagbibili niya ang mga sarili niyo, ipagbibili ninyo ang inyong mga sarili upang maging alipin ng inyong mga kaaway, ngunit walang bibili sa inyo, no? Nakakakilabot, sabi nga dito, mga kapatid, ang mangyayari sa mga taong sumuway at hindi sumunod sa mga utos
ng Diyos. At yan po ang chapter 28 mga kapatid. Ulitin ko lang, ang unang pamagat nito ay ang pagpapala ng pagiging masunurin, at ang pangalawa nga, itong huling aking binasa, ang karugtong ng ang ibubunga ng pagsuway mga kapatid. At alam ko, hindi tayo susuway magpakailanman sa ating Diyos, tayo susunod sa Kanya upang hindi mangyari ang mga sinasabi dito sa aklat na ito mga kapatid. Yung mga mangyayari sa pagsuway sa ating Diyos, hindi yan mangyayari dahil susunod tayo sa ating Diyos. Amen po, di ba? Amen. So, yan nga po, ulitin ko lang ang chapter 28 na pinararating sa ating lahat mga kapatid. Hindi lang yan sa Israel, kundi pati sa atin, sa buong daigdig. Pinararating ng ating Diyos yung mga pagsuway, ay dapat nating hindi gawin yan mga kapatid, upang hindi mangyari sa atin yung mga sinabi dito. Mahal tayo ng ating Diyos mga kapatid. Lagi lang siya nag-aantay sa atin. Tayo lang ng kumisa ng umiiwas o nakakakalimot sa Kanya. Pero araw-araw, nakatingin, oras-oras, minuminuto, o sabihin na natin segundo, nakatingin ang ating Diyos at tayo inaantay sa muli nating pagbabalik sa Kanya at pakikipag-usap sa Kanya mga kapatid. Ibig ko lang sabihin, manalangin po tayo palagi, lumapit sa ating Diyos. At kung ano man ang iyong pangangailangan, pinagdaraanan, kahilingan, ay sigurado kong ibibigay niya kung taos-puso kang lalapit, magtitiwala, sasampalataya sa iisa nating Diyos, at lubusang tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas, na ating hari, na ating Panginoon. Sigurado ko mga kapatid, magiging maayos ang lahat, magtatagumpay tayo, at tayo po ay maliligtas. Amen and amen. Maraming salamat sa ating Diyos sa Kanyang sinabi na naman sa atin ngayong umagang ito, ngayong araw na to mga kapatid. Salamat sa ating Diyos, at salamat din sa inyo sa pakikinig nyo ng salita ng ating Diyos. Mga kapatid, mananalangin po tayo. Samahan nyo po ako. Magsiyo po tayo. Yes, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Aming Diyos na banal. Lord, una, patawarin mo po kami, kami lahat sa aming mga kasalanan at pagkukulang sa inyo, O God. Pagkakamali, simula noon hanggang ngayon, Father God, nandito po kami, lumalapit sa inyo at humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. And we pray, Father God, na hindi mangyari sa amin ang mga binanggit dito, Lord, na yung mga hindi pagsunod ay napakaraming mangyayari. Dahil kami po ay lumalapit sa inyo, humihingi ng guidance, Lord, upang kami magpatuloy na sumunod sa inyong mga pinag-uutos. Upang kami magtagumpay sa aming buhay, upang maging masagana kami, upang maging payapa kami, ang bawat pamilya, bawat lugar, at bawat bansa, O Diyos. Nandito po kami. Una nga po ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanan at nagpapasalamat sa lahat ng biyaya, O Diyos, sa kalakasan at kagalingan ng anumang karamdaman, kaayusan ng bawat buhay namin, ng bawat pamilya, bawat lugar, at bawat bansa, O Diyos. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal pa rin sa amin, sa kabila ng aming napakaraming pagkukulang sa inyo, O God. Salamat po sa lahat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po, alam ko po. And we pray, Father God, na tuluyan na magiging maayos. Hindi lang ang Pilipinas, hindi lang ang Israel, kundi buong daigdig magiging maayos, masaya, masagana, ligtas at tagumpay ang aming mga buhay. In Jesus' mighty name, O God. In Jesus' mighty name. Maraming pong ulit salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan at napag-aralan na naman. Salamat sa lakas ng loob, talino at sipag, Lord, na binibigay mo hindi lang sa akin, kundi sa mga totoong naglilingkod sa iyo, ang mga bishop, pastors, and leaders, Lord, na patuloy na naglilingkod, naghahayag ng iyong mga makapangyarihan salita. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father God, tulungan mo po kami, samahan at gabayan upang kami makasunod sa lahat
utos sa aming lahat, Lord. Salamat po muli, Lord, for all the blessings and guidance, protection, at sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa amin. Salamat po. Salamat, Lord. Salamat aming Ama sa langit. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa lahat. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa iyo lamang, O God, ang pinakamataas na papuri pagsamba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat tayo ay magsabi ng Amen. And Amen and Amen. Amen po, Amen. Salamat sa ating Diyos. Dininig niya na ang ating panalangin. Salamat uli sa inyo mga kapatid. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat. Salamat po.